Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At Atty. Trixie nagsalita na, no? At bakit kaya nag-iiyak yung babae? Yung Under, yung Clara. At pumunta ng NBI para maghain na reklamo. Atty. Trixie sabi niya no grave threats no grave threat case in Yuse Claire Castro. Eh ano kaya yung grave threat doon? At saka, 'di ba? Nakakapagtaka. Pag kayo ang bumibira lalo na yung Under, bumibira kay BP Sara, wala namang ginagawa si BP Sara. Bakit yung mga supporter ni BP Sara pag nagsalita, alma kagad sila? Takit yun? Grave threat daw. Agagoy. Representative Leandro Libiste umiyak na raw sa tindi ng inabot niyang batikos. Mamaya alamin natin yan. Magkapatid na damulag, inuugnay sa tig 1 billion na suhol. Ako, 1 billion. 94.5 million longest bridge sa Ilocos Sur, 50% complete pero poste lang ang natapos. Yan. Tapos isilipin nyo yung 51 billion na tapos sa Davao. Ito pala sa Ilocos, poste pa lang. Diba? Poste pa lang. 94M. Wow, sarap. Talagang ganyan sila. Patindihan ng panga. Paano na sikmura. Bagong impeachment complaint laban kay Bibi Sara, hindi na kailangan kung aprubahan. Diyan talaga gusto nyo? BP Sara lang? Paano si Bonget? Diba? Paano yung boss nyo? Hindi pwede. Hindi kakatigan ng mga congressman. Kay BP Sara kakatigan. Ganun ba? Nakakatawa kayo. Ito, sagot ni Atty. Angeles dito kay... Legally speaking, it will not comply with the elements of grave threats under the revised penal code. So we have to say that clearly there must be some other reason than an actual fear on her part for filing the said report. So I'd also like to clear up, there is no case. She filed a report in the same way somebody would enter into a police blotter a particular incident. It's not a complaint necessarily because if she's going to go by grave threats, then the city prosecutor is the actual venue for that filing. But instead, they want to ride on this particular issue. Yeah. And it's clear for us that since the blog is critical of a particular administration, then this is some attempt to silence that. Legally speaking, it will not comply with the elements of... di ba? Saka, akala ba natin magaling na abogada yun? Eh bakit dapat muna? Oo. Blatter muna sa pulis, tapos sa NBI. Diretso NBI, pwede ba yun? Pwede, hindi natin alam. Alamin natin yan sa mga susunod. Saka, oo, yung mga issue na yan, pag pumasok ka sa mga political commentator, political analyst, asahan mo na may magmumura sa'yo dyan kasi maraming magagalit. Pero huwag mong papansinin. Oo, tawag sa'yo dyan patola. Diba? Oo, yung iba nga dyan, nagmumura eh. Pag nabasa mo sa comment, talagang minumura din sila eh. Pag ikaw gagawa ng comment mo, lalo na bibirahin mo si BP Sara, maraming magagalit sa'yo, Ate Claire. Oo, hindi lang 1, 2, 3, 4. Oo, gusto pa nga niyan. Oo. Yung iba nga gusto niyan, kulamin na natin to. Yung mga ganong bagay. Wag ganun, wag kang patola. Oo, kaya, mo, parang lumiliit lalo ang tingin sa inyo. Kasi patola kayo eh. Alamin natin yung damage have been done. Kampo ni Enrique Rason, porsigidong ituloy ang kaso. Panibagong issue na naman to Pati ba naman ito mga to, nakikialam pa sa politika? Ito ang iginiit ng kampo ni ultra-bilyonaryo Enrique Rason kaugnay sa isinampang kaso na cyber libel laban kay Congressman Kiko Barsaga. Narito ang agenda report ni Hannah T.
Nagalit daw si ultrabilyonaryo Enrique Razon nang malaman ng mga ipinaratang sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. And of course, deeply disappointed, especially since the statements are not true. His posts tended to discredit the name and reputation of Mr. Razon. Yan ay matapos mag-post online ng kongresista tungkol sa di umano'y korupsyon sa House of Representatives na sangkot umano si Razon. Ipinaratang pa ni Barzaga na sinuhulan daw ni Razon ang National Unity Party para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang leadership. Dumulog sa NBI kahapon si Razon para magsampa ng cyber libel laban kay Barzaga. At least 100 million for moral damages at Wow. 10 milyon naman para sa exemplary damages dahil daw sa pagdumi sa reputasyon ni Razon. Malabo raw na makaimpluwensya si Razon sa Kongreso dahil unopposed at nanalo si Romualdez ng supermajority of votes para ma-re-elect bilang speaker nitong nakaraang taon. Kilala si Razon na malayo sa public eye at bagamat deleted na ang nasabing post, sabi ng kanyang kampo, the damage has been done. It has been viewed by hundreds of followers of his, plus the fact that his Facebook account is viewable by the public. So it has been reshared. Many people have likewise commented on it. Na-screenshot naman daw ng kampo ni Razon ang mga aligasyon ni Barzaga na kalaunay pinick up na rin ng media. Sinabi kahapon ni Barzaga na itutuloy niya ang pagtatangkang mag-speech sa Kongreso tungkol sa issue umano sa bribery. Inihambing ni Barzaga sa good and evil ang kanilang issue at bilang mambabatas umano, trabaho niyang manindigan para sa publiko. No comment na lang daw muna ang kampo ni Razon sa naging video ni Barzaga dahil hindi naman na raw mahalaga ang pahayag niyang ito tungkol sa kaso. Hinihintay ng Razon Camp na gumulong ang preliminary investigation at hindi raw nila inaasahang lalapit sa kanila ang kampo ni Barzaga. Para sa agenda, Hannah T. Yan alamin natin sa susunod kung anong mangyayari dyan sa balita na yan. Dito tayo kay Representative Libiste, umiyak na raw sa tindi ng inabot niyang batikos. Ano kaya yung batikos? Tindi ng inaabot niyang mga batikos. Umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Libiste. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Libiste. Pero sa kabila ng kanyang tapang sa pagbirat, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian pero bakit mas matindi ang balik sa kanya? My heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Libiste ng prangkisa ng kanyang solar energy business kay ultrabilyonaryo Manny Pangilinan. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. Ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Nakatakda pa niya silang magkita pero ngayon pa lang may payo na si Lacson sa kanya. Huwag yung bara-bara. Sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Dati na rin nakaranas ng panggigipit si Lacson noong baguhan pa siya sa politika. At sa tinagal-tagal na niya sa serbisyo publiko, na-master na raw niya ang art of politics. Yun na sabi ko sa inyo yung laro ng politika. Kaaway mo ngayon, kakampi mo bukas. Kakampi mo bukas, kaaway mo ngayon.
Ito gumugulong lang ang usapin niyan sa eksena. Oo, pero sabi ko nga sa'yo, sa behind the camera, lahat 'yan, magkakaibigan 'yan. Kaya 'wag masyado, lalaruin niyo lang. Ayun, sabi nga ni Senador Lacson, laruin niyo lang, balansin niyo lang. Oo, mas umiinit lang 'yan, 'pag may naka-focus na camera. Pero sabi ko sa inyo, 'wag kayo basta-basta. Ipanalangin na lang natin, makaupo si VP Sara para yung mga issue ng korupsyon, at least mabawasan. Oo. Kasi maghihintay lang naman ito matapos ang kanilang termino. Tapos na. Wala nang usapin. Ganun lang yan. Tignan nyo yung issue ng mga Tuadcom, Tricom. Mainit sila nung nakaraang taon. Sobrang init. Pinag-uusapan. Natalo yung iba. Yung iba, ayaw na rin magsalita kasi wala na yung backup na boss. Tahimik na sila. Yung nanakaw na pera, wala na. Ganun ang laro sa politika. Wag masyado madiin, ang sabi ni Senador Lacson. Magkapatid na Remulla, inuugnay sa tig 1 billion na suhol. Kung meron naman silang patunay na sinusuhulan sila, kasuhan na lang nila. Ibinunyag po ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya at ang kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ay 2 beses daw pong inalok ng suhol na 1 bilyong piso na masangkot sa manumalyang flood control projects. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Vic Sumintak live. Vic? Alin naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla Na na ano? gumagawa ng lahat ng paraan ang mga personalidad na nasasangkot sa kontrobersyal na maanumalyang flood control projects ng pamahalaan gamit ang kanilang impluensya at pera para suhulan ang mga opisyal ng gobyerno at hindi na matuloy ang kaso laban sa kanila. Ibinunyag ni Department of Internal and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na 2 beses nang nag-alok ng tig 1 bilyong pisong suhol ang mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Secretary Remulla na silang dalawa ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ang tinangkang suhulan upang ihinto na ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon sa kalihim, agad niyang tinanggihan ang alok na suhol at agad na inireport ang pangyayari kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ni Remulla na hindi direktang nakipag-usap sa kanya ang mga nagtatangkang manuhol sa kanilang magkapatid, kundi idinaan sa kanilang common friend. Niliwanag ni Remulla na hindi na rin nila ipina-entrap na magkapatid ang nagtangkang manuhol dahil Bakit? ito ay verbal lamang at pwedeng itanggi. Ayan na. Pag verbal sa kanila, pwedeng itanggi. Pero pagka away sa politika, hindi pwede. Yun lang. Di ba? 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable Kasi ito ay hindi recorded, ito ay binanggit lang, walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ipinaabot na lamang ni Remulla ang kanyang mensahe sa mga nagtatangkang manuhol na isa ay mula sa Luzon at ang ikalawa ay mula sa Visayas na gamitin na lamang nilang perang panuhol sa pagbabayad ng kanilang abogado dahil tiyak natutuluyan sila ng gobyerno na papanagutin sa flood control anomaly. Naks. Sana totoo, no? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin big fish Ito ang nakakawindang. Poste pa lang. Poste? 94.5 million. Isa ang DPWH Regional Director ng Ilocos na si Ronel Tan sa mga nasibak dahil sa flood control scandal. Kaya naman sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang isang proyekto sa Ilocos Sur na Nako, naiuugnay kay Tan. Ang aming Ito pala ang Ilocos Sur.
Malamang, kaya poste yan, ubos na ang budget. Ilocos eh. Diba? Ilocos. Oh. Bakit kaya poste lang? Sabi dito, 50% complete, pero poste pa lang. Sino kaya yung ano dyan, yung opponent dyan? Sino kaya nagbigay ng proyekto dyan? Sino nag-approve? Sino ang nagrekomenda? Sino? Alamin natin. Atuklasan sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan, Ilocos Sur. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis nga neto eh. Sabi ko, wala naman akong hawakan kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon, pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Nako po. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa Transparency Portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Nako, yan. Pero yan. nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Grabe. Ang 5 pang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Wow! Para sa agenda, Dobby de Guzman. Ibang klase, no? Nako, Teming, liwanagin mo yan. Ikaw yung nag-ground break niyan. Ikaw yung nag-ribbon cutting. Eh sino? Kanino kaya yan? Tanong lang natin ha. Ate Aming, oo. Pakisagot yan. Mukhang, nakita ka dyan. Ilocos. Pero senador siya eh. Bakit andyan si Ate Aming? Dapat andyan yung mga governor, congressman, di ba? Nagtatanong lang. Oo. Alamin natin dito. Ano ba ito? Bagong impeachment ni BP Sara? Lagi na lang bago, no? Luma na yan. Hindi na yan uusod. Yung impeachment na yan. Walang FLR. Sa nalalapit na petsa na maaari muling maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Committee on Public Accounts na mareresolba na ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema hinggil sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Si Vel Custodio sa detalye. Sa Pebrero na maaaring mag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kung sakaling maaprubahan ng Korte Suprema ang nauna ng motion for reconsideration para rito, hindi nakakailanganin pang mag-file para sa panibagong impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Ibig sabihin, it will be the Senate's prerogative at this point to unarchive proceedings, to bring it back. Yun yung first. And second, for the Senate to proceed to trial. Yeah. So, yan po yung magiging consequence nun. Pagka favorable to the House. If it's unfavorable to the House, syempre, the House will have to adopt the new standards. Wala na. Hindi na kayo usad. Oo. Ano na yan eh, parang hindi na kinagat ng taong bayan yan. Kasi pamumuliti ka lang lahat. Tapos meron pang new rules
na palagay natin kasi parang may bali-balita na kung sakasakali na matuloy, may new rules ang Supreme Court patungkol dito sa impeachment. Pero bakit si VP Sara lang? Bakit sa boss niyo hindi pwede? Saka bakit may taga-depensa na kagad sa boss niyo Ha? O bakit kay VP Sara lang? Kayo nakatingin. Yung boss mo na nababalita na may betrayal of public trust at may pandodorobo at natatanggap ng mali-malitang pera, hindi ba pwede? Meron namang grupo daw na isang mayorya, isang sa minorya. Abangan natin yun kung sino-sino yun. Sino nagsabi yun? Hindi isang congressman, di ba, na meron na maghahain ng impeachment laban sa boss niyo. Yan ang exciting part. Di ba? Dahil pag yun ay natuloy, nako po, Ka-Rudy, yan po ay magandang mangyayari. At tuloy. Being given by the Supreme Court on how to conduct impeachment proceedings. So, Tugon naman ni Ridon sa mga ugong-ugong na tila nawawala ng interes sa mga miyembro ng mayorya ng Kongreso sa impeachment case laban kay VP Sara. I think yung pong appetite for impeachment, syempre, there is low appetite at this point for the impeachment kasi it has not yet been filed. Wala talagang lalo na kung kayo ang makikita. Kayo magdidesisyon. No way. Wala raw ebidensya laban kay Tambaluslos. Maganda to Alamin natin to. Hello! Nako, magandang Webes sa inyong lahat. Siyempre, isang tulog na lang. I thank God it's Friday at weekend na naman. Mga kababayan, pahinga. Pero habang wala pa tayong thank God it's Friday at weekend, pag-usapan natin ang mga bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Narinig nyo na ba ang sinabi ni Senator Ping? Wala raw ebidensya laban kay Tambaluslos. At ito ay naging dahilan kung bakit nagbabakbakan ngayon sa salita itong si Senator Ping Lacson at si Senadora Amy Marcos. Well, pababayaan ko na sa kanila sa kanilang balitaktakan. Pero ang aking gustong maidiskurso ngayon sa inyo, kalokohan naman yan na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ang totoo niyan, ang siste sa Kongreso, wala pong demokrasya dyan. Bagamat sila lahat ay mga kongresista, isa lang po talaga ang bida dyan sa Kongreso, isa lang ang nasusunod. Para siyang diktador. At ako po'y naging miyembro ng Kongreso, kaya masasabi ko yan. Diktador po, hindi lang parang. Diktador po ang speaker. Kung ano ang gusto ng speaker, makukuha niya. At dahil ang pagpasa ng pangtao ng budget, ang pinaka-importanting trabaho ng mababang kapulungan, talaga naman pong ang budget, ang responsable dyan ay ang speaker. Well, unang-una po, sino ba si speaker? Si Tambaluslos. Di ba ho? Pinsang buo ng ating presidente. So hindi lang siya ordinaryong sinuportahan ng mga kongresista dahil gusto siyang maging speaker ng presidente. Alam ng lahat, talagang dugong-dugo ang speaker Tambaluslos sa ating presidente. So kaya kumpiyansa sila na dahil kadugo siya ng ating presidente, talagang lahat ng inuutos ni Tambaluslos ay pag-uutos din ng presidente. Kaya naman po, kapag merong ginawa ang Kongreso sa budget, yan po sigurado ay merong basbas ng speaker. Kasi hindi naman po pwede na yung pinaka-importanting trabaho ng Kongreso, yan ang pagpapasa ng pantao ng budget, ay walang kinalaman ang speaker. Now, sa aking karanasan, lahat po yung mga insertions na yan, dapat binibigyan ng basbas na speaker. Bakit yan binibigyan ng basbas na speaker? Dyan po talaga nakakasiguro ang speaker na yung kanyang mga kongresista ay magiging tapat sa kanya. At paano ba naman niya masisiguro ang pagiging tapat ng kanyang mga kongresista kung hindi sa kadatungan, sa kapirahan? Kaya sigurado po ako, walang ni isang insertion na naipapasok ang kahit sino, maski pa si Zaldico, maski pa si Stella Stella Kimbo, nang hindi po yan binasbasan na speaker. In fact, ang system po dyan sa Kongreso, kapag ikay merong insertion at aaprubahan ng speaker, dapat yan pipirmahan ng speaker. Ang problema,
yung pinirmahan ng speaker, yan po ay dumidiretso lamang sa Committee on Appropriations. Meron po yung file, pero I doubt kung ilalabas nila yan, kasi pag dinabas nila yan, ilalabas talaga na lahat ng mga kababalaghan, lahat ng mga kagaguhang mga insertions na pinagmulan ng mga kinukurakot ng mga senatong at mga congressman ay may basbas na speaker. Pangalawa, hindi ba ho, ang speaker naman, ang siyang talagang nagtatalaga ng Committee on Appropriations. Alam nyo, dalawa yung pinaka-importanting posisyon na inaasahan ng speaker. Unang-una yung majority floor leader. Bakit? Kasi siya magpapatupad kung ano dapat yung gagawin ng Kongreso habang siya ay speaker. Kaya nga po, yung majority floor leader, bagamat siya ay hindi nakaupo sa rostrum, siya ang nagpapatakbo ng Kongreso talaga. Yung daily agenda, siya nag-i-schedule at kapag budget at pinag-uusapan, hindi lang ang majority floor leader ang tatanggap at magdi-discuss diyan sa mga miyembro ng Committee on Appropriations, siya rin ang responsable sa pagsasalang kung paano nga magkakaroon ng diskurso sa pantaon ng budget. Now, ang importansya ng majority floor leader, siyempre, siya yung tinatawag ng party whip. Siya talaga yung nagsisigurado na a-attend ang mga miyembro at boboto sa mga initiatives ng administrasyon. At siyempre, pagdating sa pantaon ng budget, at sinasabi naman talaga nila, parang ang pinakamakapangyarihan talaga dyan sa Kongreso ay ang chairman ng Committee on Appropriations. Bakit? Kasi alam naman natin na ang mga politiko tumatakbo para sa Kongreso dahil sa mga proyekto na dapat nilang makuha at ma-deliver sa kanilang mga constituents. Sa totoo lang, malungkot, ang mga Pilipino walang pakialam kung anong batas ang napapasa o kung miski walang naipapasang batas yung kanilang kongresista. Ang gusto nila may proyekto. At siyempre, para sa mga kongresista, dati-rate ang mga proyekto ay panggagaligan ng kita. Ngayon po, dahil 60% na at marami ng mga ghost projects, maski wala ng project, may kita pa rin sila. Puro kita na lang. So dati-rate, sinasabi natin na hayaan nyo na silang kumita ng maliit basta mayroong proyekto kasi at least nakikita natin kung saan napupunta mga pera ng taong bayan. Ngayon, wala na. Limpak-limpak na salapi na napupunta sa kanila. Barya na lang napupunta sa proyekto kung meron pa. Kasi nga po, napakadami ng mga ghost projects na nabubuking. Hindi lang po ng ICI, kung hindi ng Ombudsman. So ngayon, sasabihin ngayon ng senador sa Blue Ribbon Committee na wala raw ebidensya laban kay Romualdez. Alam mo, ebidensya na yan. Una-una, yung naipasang budget ng 2024, naipasang budget ng 2025. Hindi po papasayan nang hindi po yan binigyan ng basbas ng speaker. Tama. So kung ano man yung kabalbalan na nandyan sa budget na yan, yan po talaga ay responsable. Responsibilidad ng speaker. Dahil gaya na akin sinabi, yung pagpapasa ng pangtaon ng budget, yan po ang kaisa-isahang at pinaka-importanting trabaho ng Kongreso. Dahil kung hindi po yan gagawin taon-taon ng Kongreso, wala tayong pangtaon ng budget at magkakaroon tayo ng reenacted budget. Pangalawa, ang speaker din ang siya nagtalaga sa chairman ng Committee on Appropriations. No? Alam natin na binoboto yan, pero hindi naman niya maiboboto kapag hindi sinabi ng speaker kung sinong iboboto. Ganyan po talaga sa Kongreso. Huwag kayong mag-isip na palibasa lahat sila may mandato sa taong bayan, lahat sila equal. Hindi po. Ang speaker talaga ang Diyos sa Kongreso. Dahil ang pirma ng speaker, that means guaranteed insertion para sa kongresista. Agoy. Ibig sabihin, kung talagang hindi happy yung kongresista sa nakuha niyang budget dun sa National Expenditure Plan, dun sa sinusunod ng Malacanang, talagang kinakailangan niya ang pirma ng speaker para magkaroon ng insertion. At alam naman natin na dyan sa insertions, mas malaking kita nila kaysa dun sa mga nakapaloob na sa NEP. Pero yun nga po, huwag kayong mag-isip na palibasa nasa NEP na wala silang kita. SOP po ang tawag dyan, Standard Operating Practice. Kaya whether or not silang responsable dyan, talagang naibibigay pa rin sa kanya. Pero, siyempre, walang kabusugan ng mga magnanakaw. Kapag sila pa ang naging naprobahan nila na talagang silang kumuha ng pondo, yan po, mas malaki ang kubra. Kaya nga po, minarinig kayo mga salitain ngayon na meron yung SOP, meron mga parking fee, kasi meron mga projects dyan na nasa distrito nga nila pero inaangkin ng senador o di naman kaya inaangkin ng party list. No? Kaya hindi po libre yun. Kinakailangan magbayad ka ng parking fee miski hindi yan kay congressman ang galing. So, pero bukod pa po doon, ano na po ang talagang aktual na ebidensyang nakikita natin? Well, unang-una po, no?
nagsalita na po si Zaldico. Si Zaldico po, hindi natin po pwede baliwalain ang mga sinasabi niya, ha? Dahil siya ang naging Committee on Appropriations Chairman at talaga naman pong tinalaga siya ni Speaker Tambaloslos para maging Committee Chairman. Kung tututok lang doon tayo sa 100 billion na insertions ng ating bangag na presidente at yung 25% na 25 billion na diniliber ni Zaldico, di ba, ang sabi ni Zaldico, alam yan ng Speaker. Ito nyo. Bulgara na. Kaso, ang problema rito, wala pa rin silang hinaharap. Asan si Zaldico? Bakit hindi lumalabas si Balulong? Diba? Bakit ayaw pa imbestigahan ng Pangulo itong si Balulong? Wala eh. Siyempre, kakampi nila eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!